Tingnan natin yung mga ginagawa nilang e-bike mga tol. Ano yun pre? Konektado ba yan sa karburador? Parang big bike ah. Carbon loading. Ah, di baterya ba to? Ah. Good morning mga tol. Panibagong rest day, panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman ang ating gagawin ngayong araw. Today mga tol, papunta ako ngayon doon sa kabilang dorm. Tingnan natin yung mga ginagawa nilang e-bike mga tol. Bilisan na natin para makita natin yung mga ginagawa nilang e-bike. Tara. First time natin punta ng mga kulokoy na to. Ito sila oh. Tara. Tinitira na. Kanino yan pre? Sa'yo? Kanina pa kayo? Ito yung malupit natin mekaniko oh. Yo, shoutout ko muna. Shoutout mga tol. Putol lang putol yan oh. Masere sa mga kuryente. Ano, ano pala yan? Sa Meralco pala yung trabaho mo sa Pinas? Ah, sa Meralco ako dati pre. Kaya pala magaling ka sa kuryente eh. So ayun mga tol, kung nakikita nyo puro mga kuryente. Kasi sa mga iba kailangan magaling ka sa kuryente. Kaya yung gumagawa yan, dating nagtrabaho sa Meralco yan, kaya magaling sa kuryente. Tingnan natin yung e-bike nung gumagawa. Ito yung e-bike nya. Ganyan kalupit ang mga e-bike dito. Parang big bike ah. Parang magkapatid lang ah. Kawasaki Z1000. Z150. Ano yung mga yan? Ayan yung tinanggal mo kanina tapos ipapalit mo lang. Kung napapansin nyo tol, may mga kinalag siya kanina dito. Ito yung ipapalit niya. Mga dami niyan, puro wiring lahat. Ano yun pre? Konektado ba yan sa karburador? Ayaw nga pala, walang karburador. Ibig nga pala. Shoutout nga pala sa kaibigan ko, ito si Jello. Kabats ko yan eh. Shoutout nga pala sa pamilya niya. Ito po siya ngayon, nandito siya, nagtatrabaho. Ganyan ho ngayon ang trabaho ni Jello. Hindi na po siya nagtatrabaho sa factory. E-bike na lang. Ang Bruno sa Benjo? E-bike? Ah. Bibili daw ng e-bike. Isa sa mga service ng mga Pilipino talaga kasi dito sa Taiwan e-bike kasi nga yung iba hirap silang mag-bike kaya ang ginagawa talagang bumibili ng e-bike. Hindi naman kasi pwede yung motor na dahil kailangan meron ka pa lisensya bago ka magkamotor. May limit lang naman yung takbo ng mga e-bike dito, hindi naman gano'ng kabilis. Ito yung pinaka-parking lot nila. Dahil hindi uso yung mga magnanakaw dito, kaya dyan lang nakapark. Pero mga tol, dahil ang mga Pilipino matatalino, mahilig sa race, mahilig sa mga mabibilis. Kasi yung iba, ginagawa nilang service. Halimbawa, pupunta sa ibang lugar, talagang e-bike lang ang ginagamit nila. O ang gagawin nilang mga ibang Pilipino, alam naman natin na dyan tayo magagaling. Ina-upgrade nila, pinapalitan nila ng baterya para mapabilis. Hanggang 150 kilometers na layo ang kayang pwedeng takbuhin ng mga ganitong klaseng e-bike na naka-upgrade. Upgraded yan. Kung sa mga ordinary naman, ganito lang sila. Hanggang 5 araw ang nakakaya ng baterya ng isang ordinaryong e-bike kung sa nasa 1 kilometro ang layo. So yung kaibigan natin si Jello talagang mahilig sa e-bike yan, kaya parang yung pagkahilig niya sa e-bike ay naging buhunan na rin niya. Kaya napaganda niya ng ganun ang kanyang
e-bike na pinakita ko sa inyo. Ito, mga pormang Kawasaki Z1000. May mga ano na rin ba sa na e-bike sa Pilipinas, pre? Meron na. Marami na. Kaso pala may kailangan mo na mag-register pag lumagpas ka ng 45. 45 na? Kailangan mo ng pa-registro 45cc. Yung ano niya, yung bilis niya. Pre, ano bang pinalitan mo niyan? Nagpalit ka ng battery? Hindi, kuryente. Kuryente lang. Nagpalit ka lang ng kuryente. Kuryente niya kasi marami ng putol sa sunod. Yun lang. So ganoon mga tol, kailangan mini-maintenance mo rin yung mga wiring ng mga e-bike. Kailangan alagaan mo rin. Kasi pwedeng magka-short circuit sa mga ganyang klase. Ito pre, hindi na stock yan, no? Hindi na. Yung driver na lang ang stock. Wala no stock. So ibig sabihin sa pag-set up mo dyan pre, malaki-laki na rin ang gas niyan, no? Malaki na, maabot na. Kasi 50 na yan sa NT. So ayun mga tol, medyo mabigat din sa bulsa. Kaya kailangan matibay talaga yung pinaghuhugutan mo para ma-maintain mo ng maayos yung e-bike mo. So mga tol, kung nakikita nyo, parang ganito lang siya. Ito mga takbo lang nito, mga nasa 30, 40, ganyan lang yung pinaka-top speed niyan. Dahil upgraded na siya, ito inalagay nila yung gulong at kinaasan nila yung yung baterya para yung speed niya mapabilis. Subscribe! Si 1,000, no? Kumarin mo na. Subscribe kayo. Pambangan, manyaman. Ito yung XTC SLR. Lumang model na to pero tingnan nyo naman ang ganda pa. Kay Papi to. Shoutout sa'yo, Papi. At ito yun naman yung XTC Giant, XTC 800. So kay paring Anthony naman to. Pero itong ganitong klaseng e-bike, mga ilang top speed na ito? 70, no? Yung bike mo? 122 yung na top speed ko kasi. Oo. Pinigilan ko na. Grabe, mga e-bike lang pero tatakbo ng 120. Ganong kalulupit ang mga Pinoy dito. Paggawang Pinoy talaga, ibang klase. Kaya pala wala yung fan ng computer natin doon, pre. Shit. Shit. Ganyan kalulupit ang mga Pilipino pagdating sa race talaga. So ngayon mga tol, ipapagamit niya sa atin tong bike niya, papairam niya. Kasi bibili lang muna tayo ng makakain at nagpapabili din sila ng naicha. So tayo gutom na rin kasi dahil anong oras na rin. Subukan natin tong Z1000. So tara. Grabe, kailangan may chicken kabit mo. Napakalakas ng karangkada niya.
Bili lang tayong pagkain. So ayun mga tol, kain muna tayo. Tara. So mga tol, bili muna tayo ng Naicha. Nagpapabili sila eh. Tingnan natin kung saan tayo makakabili ng Naicha. Ito, bibili mo muna ako ng Naicha. Magawang masagad. Ang lakas niya. Ay dara, jumamaw yo. Hello mga tol. So ngayon tapos na sila. Tapos na nilang magawa pero may konting problema lang kasi may kulang pa silang gamit kaya hindi nila ganun natapos. Kailangan pa kaming puntahan. Pupunta kami sa may Gangsan. So maya maya aalis na rin kami. So ayun mga tol, paalis na kami. Tara. Kaya malakuan.
Parang Grab Uber lang. Tropa. Pero di kulong. Ito na. Ito pala yung Merida. Uy, nandito na tayo. R15. Sabihin ko dito. Para may dito na card. So nandito na tayo sa sa Merida. So yan yung guys yung parang ito yata yung lagayin niyang battery. So pasok tayo. Ito yung stock ng mga e-bike na sinasakyan natin. Ganito yung stock niya. Para siyang Kawasaki talaga. Carbon loading. Carbon loading. Tumete na. Mali. Di baterya ba to? Oo. Lithium. Yeah. Lithium. Lithium. Di baterya pala to? Wireless? Shit, ngayon lang ako nakikita ng ganun niya. Yeah. Pakita ko sa inyo mga tol. Ito, kung mapapansin nyo, wala siya talagang wire. Ayun o, ito yung baterya niya. Saka ito yung, grabe yung galing ng technology na to. Sarap. Sarap. Ito, hanginan to eh. Hangin din to. Grabe yung galing nito. Kaya ito, 5,000 LTD. 11 speed, Ultegra. Ang diskarte niya tol, hindi siya bumibili ng mga brand, bumibili siya by assemble para daw hindi na siya nag-upgrade. Galing no? Marami kasi silang pera. Ayos. Okay. Pogi ah. Ano lang yun mga tol, stock lang yun. Ibang experience to sa mga e-bike. Medyo mabusisi, lalo na kung mahilig kang mag-modify tulad ng mga ganito. Yan, modified nila yan. Ginabi na kami mga tol, pero okay lang kasi magandang experience to para sa akin. Sumama ako sa kanila para ma-explore din yung iba-ibang pwedeng gawin dito sa Taiwan. May experience natin mag-ride ng gabi, di ba? Pangat. Kaya. So, nandito na yung order naming Metang Lao. Ibig sabihin, McDonald's. Kain muna tayo. So, ito, kakain muna kami ng Metang Lao. So, ayun mga tol. Kakatapos lang namin kumain. Maya-maya uuwi na rin kami. Kaya dyan lang kayo mga tol.
ayun mga tol, paalis na kami para makauwi na. Tara, let's go. Let's go! Ayun, nakarating din. Ibang experience. So mauna na tayo. So tayo ngayon ay magbabike pauwi ng dorm. Ang oras ay 11. Ang sarap mag long ride. Ang sarap maggala. Eto na tayo at uumpisa na naman natin ang paggagala. So ayun mga tol, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next video. Babush!